Hello guys, welcome to this video. In this video guys, yes, tama pong nabasa nyo sa thumbnail. How come na ang more than 5 or 6 years ko na po yatang Shopee account is na-offeran po ng SPay Later and S-Loan in just less than 6 months po, yes. Ikukwento ko po lahat yan guys para sa mga guys dyan na lalo na sa mga bagets para magkaroon po kayo ng idea na napakagandang kung mahilig kang mag-shopping is dito ka na lang kay Shopee guys. So bago po yan guys is this video is not sponsored po ha. So let's continue guys. Paano nangyari ang more than 5 years or 6 years ko na yata ang Shopee account? Yes, yata guys, because I'm not sure guys. Basta ang alam ko guys is bagong labas pa lang sa Shopee noon guys is talagang nag-start na po akong bumili kay Shopee dahil nagustuhan ko po siya dahil mura lang yung mga bilihin sa kanya and gusto ko yung mga pa-free shipping niya and free vouchers. Yeah, talagang dati pa is may free shipping na po si Shopee kaya yun po yung nagustuhan ko talaga kay Shopee and lagi hindi po siya nawawala ng vouchers para maka-discount ka sa mga gusto mong bilhin. Yeah. Kaya gusto ko itong i-share guys para sa mga bagets kung mahilig rin lang naman kayong mag-shopping dito na talaga kayo kay Shopee kasi dito habang nag-shopping ka nagbi-build ka ng credit worthiness, possible kang as soon as possible ma-offeran ka ng product loans ni Shopee like SPay Later and S-Loan. Yeah. How I wish lang talaga guys na dati ko pang nalaman sana na may ganito pala si Shopee. Yes guys. This year 2025 ko lang nalaman guys na meron palang ganito sa Shopee, SPay Later and S-Loan. Nalaman ko lang naman to guys nung nakapanood ako ng review about SPay Later, about topic about SPay Later na meron palang ganito si Shopee na wala, as in wala po akong ka-idea. Yeah. Nung time na napanood ko po yung SPay Later review na yan guys, chinek ko po yung yung profile ko sa Shopee at meron nga akong offer doon guys na na 1,000 SPay Later. Kailangan lang i-activate. Kailangan mo talaga siyang i-activate guys, mag-submit ka ng personal information mo, i-modify mo yung personal information mo, i-submit mo yung tamang personal information mo, magbigay ka ng one contact person, mag-submit ka ng ID, proof of billing, yeah, proof of address, ganun. And then, i-review po nila yan kung qualified kang ma-activate yung SPay Later mo. So, sabi ko nga guys, may visible akong offer doon na 1,000 pesos and nung pagkatapos ko pong i-activate, mag-submit ng personal information ko is, ang offer na lang po sa akin is 500 pesos. Medyo nadismaya po ako. Nung time na nag-submit po ako ng personal information ko guys, nung na-activate po ang SPay Later ko is, lang guys, nung last, lang yan, February or March 2025 lang guys, bago lang talaga. Diba? Ang Shopee account ko po is more than 5 or 6 years na po yata. Tapos ngayon lang talaga ako nagkaroon ng SPay Later, no? Diba? Sayang, diba? Wala lang, nakakapanghinayang lang din. Sana dati ko pang na-enjoy si SPay Later or S-Loan ni Shopee kung dati ko pang nalaman ng may ganito. Hindi rin kasi ako mahilig mag-browse ng mga reviews guys. Wala, busy, ganun. Nakafocus ako sa isang yun masama rin pala minsan yung nakafocus ka lang sa isang bagay, hindi ka nag-explore. So yun na nga guys, nung recap ko guys, after kung mag-submit ng personal information ko, less than 2 days yata guys, is pwede ko nang gamitin yung SPay Later. Ganun lang pala siya kadali. Ibig sabihin matagal na pala dapat akong may SPay Later, pero dahil hindi ko siya ina-activate, hindi ko rin siya magamit dahil wala rin naman kasi akong alam about sa kanya. So, yun nga, medyo disappointed po ako sa offer sa akin ng 500 pesos kasi nasanay ako doon kay Lazada na nag-start po ako sa 2,500 pero finally pay ko po yun at nagtampo po ako kay Lazada. And then guys, pinagtyagaan ko po yung 500 pesos na halos, to be honest guys, halos ayaw kong gamitin yung 500 pesos doon. Madalas po akong mag-purchase kay Shopee. Ginagamitan ko po siya ng debit. Yes, nagde-debit po ako. And yun nga, bihira kong, as in yung 500 pesos po na offer sa akin, hindi ko po siya ginamit. Minsan nakatambay lang siya doon. Pag may bibilhin ako, nagde-debit card po ako, yun. And then, basta, to cut the long story short guys, nag-increase po yung 500 pesos to 2,500. Ditong pang ko na yun guys, pang 5 months ko na po yata or for less than 5 months yata, nag-increase siya ng 2,500. And then after po niyang mag-increase ng 2,500, kinabukasan yata guys, parang the next day is nagpapa-update na si Shopee ng ID. Kailangan para daw ma-continue kong gamitin si SPay Later, kailangan ko daw i-update yung ID ko kasi mag-expire na. In-update ko nga guys. Nagawan ko na po ito ng video, hindi ko na masyadong i-discuss, no. Di pagkatapos ko pong i-update yung ID ko, after 2 days, po yan guys para may idea po kayo. After ko pong i-update yung ID ko, nag-purchase pa po ako. Maliit lang guys, less than 500 lang. Ang ginawa ko po dun sa increase sa akin na 2,000 pesos is kinash out ko po yung 1,000 sa Maya business ko. And then yung 1,000 ginamit ko pong pambili.
pambili kay Shopee. So minax out ko po yun, inubos ko po yung 2,000 pesos na yun. Dahil may remaining pa akong utang eh. So 2,000 lang po yung available. So after 2 days guys, after 2 days kong ubusin yung Spay Later ko, wala pa akong idea sa mga notification ni Shopee guys. Hindi ko pa alam na may notification si Shopee dahil may order po ako. Kay Shopee. Time to time binivisit ko po yung order ko, and then yun nga na-notice ko guys na alam niyo yung feeling ng yung makikita mong visible na sa profile page mo yung S-loan. Yeah, basta imagine niyo guys yung feeling na, sabi ko ganun, S-loan. Nasa ko na kasi dati kasi guys wala si S-loan diyan na get up to 50,000. Ang ginawa ko po sa Shopee mismo, binisit ko po yung notification, in-app notification na nandun na pala, may mga notification na pala si Shopee na kailangan ko nang i-activate yung S-loan ko. And then, syempre, activate now. Pinindot ko yung icon ni S-loan. Yan, activate now. And then, 1 minute application, instant withdrawals, up to 100k credit, low interest, loan simulation, nag-loan simulation ng how S-loan works. Meron siyang mga gano'n. Binasa-basa ko muna yung mga yan guys, how to activate S-loan, how do I withdraw from S-loan, how do I withdraw from S-loan, when and how do I repay my S-loan bills. Yan, basa-basa rin ako guys. Ito, loan simulation niya. Meron siyang 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. And then, pagkatapos ko mag-loan simulation guys, nag-ano pa ako dyan. Tingin-tingin lang ako ng computation ng niya, loan niya. And then, di ba i-activate ko na nga, kailangan kong parang kurang yung screenshot, kailangan kong mag-receive ng OTP. So meron kasi siyang option guys is send to WhatsApp, other methods, ganon. Sa SMS lang ako guys. And then dito na sa ID type guys, nandito na yung ID na sinabit ko nung nagpa-update si Spay Later ng ID. Yung PIN ID ko nandito na, so nag-stick na ako dun guys. Please ensure that the ID card details displayed here is the same as the person applying for this product. Yes, confirm. And then pinapa-double check din niya guys yung pinapa-double check din niya yung personal information mo. Syempre wala na akong binago doon guys. Ang napansin ko lang dito guys is yung yung secondary contact ko. Secondary contact person ko. Napansin ko dito na iba yung yung hindi ko na pwede disclose. Basta iba po ang contact person ko sa Spay Later. Dito po kay lumabas na iba rin ang contact person ko dito kay S-loan. So nag-stick na lang din ako dyan guys, hindi ko na siya binago. So ibig sabihin guys, iba ang contact person ko sa Spay Later, iba rin ang contact person ko sa S-loan. Pero mga ko po to guys, na family member ko po ito. And then yun, kinonfirm ko na yung, kasi bagong update lang naman guys yung bagong update lang naman yung Spay Later ko, yung personal information ko. Wala na akong sinabmit dun guys, basta dinouble check ko na lang din, at kung meron kailangan si S-loan na na additional information, ginawa ko na lang din guys. At wala naman kahirap-hirap guys, kailangan mo lang naman i-double check yung personal information mo. Kailangan lang siguro guys, tugma yung personal information mo kasi magkaiba pala yung kasi tapos ka na mag-submit ng personal information kay Spay Later, di ba? Approve na yun. Tapos, ganun din dito naman kay S-loan, parang the same na personal information, pero kailangan mong i-modify kung meron kang kailangang i-edit. So, nasa sayo yan. So, yun lang naman guys, kailangan lang naman tama lahat yung personal information na isasubmit mo dito, yung current address mo, yan. Yung contact person mo. Same lang din guys, yung current address ko sa Spay Later, yun din yung ginamit ko dito. Tapos yung permanent address ko guys, nagawan ko na to ng video na yung permanent address ko is kung ano yung nasa ID ko. Yan. And then yung yung additional information, identity verification, yun. Kung ano po yung mga sinabmit ko kay Spay Later, yun din po yung kay S-loan. Ang kaibahan lang po yung contact person. And then after mong ma-double check at okay naman na lahat, please double check your personal information is correct before confirmation. Okay na sa akin yun, ilang beses ko nang dinouble check, so kinonfirm ko na. And then facial verification na siya guys. Start facial verification na, selfie na. And then application is under review na. Your application will be reviewed within 5 working days. Pero sa in-app notification niya, wait lang daw ako ng 1 working day. Pero nag-antay po ako dito ng less than 48 hours. Nag-antay po ako ng less than 48 hours, nag-order pa ako. And then ang pagkakatanda ko pa nito guys, nag-order pa nga ako habang nire-review nila yung ko. Hindi, meron pa pala ako dito guys na pagkatapos kong i-submit yung paano ba? Parang pagkatapos ko pong hindi, meron akong may order akong kailangang i-receive kasi hindi ko pa nire-receive yung yung order ko dito, tapos hindi pa ako nagbibigay ng review. Yan, nagbigay pa ako ng review sa previous order ko. And then sa nga pala guys, sa Shopee nga pala is di ba may program si Shopee na Shopee Loyalty? Po ako dito guys, Gold.
gold po ako dito. Pero bago lang po ako naging gold kasi hindi ko naman kasi alam tong Shopee loyalty ni Shopee. Kasi kung alam ko lang to, ang lakas kong bumili kay ano guys, kay sa kabila, kay basta sa kabila na lang guys, maraming kabila kasi guys alam mo na, meron tayong TikTok, may Lazada, may Temu. Yeah, kaya nga advice ko guys sa mga bagets na mahilig mag-shopping, kung gusto niyo mag-build ng credit worthiness, doon na kayo sa mga shopping platform na merong pa buy now pay later and pa cash loan like Shopee na meron siyang S-loan, pwede mo siyang i-cash out, may pay later siya, pwede rin namang pambili sa loob, and pwede mo rin namang i-cash out gamit ang sarili mong Maya business account. Yan, kay Lazada meron din siyang cash loan, meron din siyang last pay later, kay TikTok meron siyang TikTok pay later, di ba? Kay Temu, ewan ko lang. Yes, kay Temu naman kasi guys is G-Gives naman kasi ang ginamit ko kay Temu. Okay din si Temu, basta marunong ka lang mag-shopping guys para makaiwas ka sa mga fake. Kahit saan namang shopping platform may mga fake and may mga scammer. So ingat-ingat lang guys. Gagawan ko rin yan ng other video guys, okay? So ituloy natin to kay guys. Ituloy natin si S-Loan. So eto nga guys, dahil may mga order ako kay Shopee, kailangan kong i-check time to time. So nakikita ko si S-Loan 24 hours na wala pang result. Sabi naman kasi 5 working days. Pero sabi sa in-app notification kasi guys, your S-Loan application is being reviewed. Please expect to hear from us after one working day. So natapos na po yung 24 hours, wala pa ring notification si S-Loan kung approve ba ako. So ito, nag-order na naman nga ako guys. Wala pa yung result ng S-Loan ko, pero ito nag-order ako guys gamit ang debit card ko kasi minax out ko na nga yung SPay later ko. Wala nang laman yung SPay later ko. So nag-order ako, and then ito nga pala guys, maisisingit ko. Naku, hahaba na naman tong video na to. Para naman po worth it yung panonood nyo ng video na to, no? Maisisingit ko lang. Ano nga ba yung maisisingit ko? Yun, kung meron po kayong additional tip ko lang din po. Parang wag na lang. Hindi, ito kasi guys, kung meron ka namang, kung kumbaga sobra-sobra naman yung SPay later mo kasi, pwede mo naman kasi i-cash out, di ba? Ito kasi ang purpose ko kasi dito is to build credit worthiness kasi, and to make your bank active talaga. Paano? Halimbawa, sobra-sobra yung SPay later mo, i-cash out mo sa Maya Business yung iba, and then ipang-shopping mo rin kay Shopee gamit yung debit card ng any kind of debit card mo sa bank, ganun, to make your account active. Kasi katulad ni CIMB, meron siyang ready credit, ganun. Alam niyo na, siguro magigets niyo na yung to build your credit worthiness nga, to build your account standing ba, good standing. And then asan na yung kwento ko? After basta na-gets nyo na yung gusto kong guys, lang naman yun, segue lang naman yun, ayoko nang masyadong i-detalye, baka maano tayo kay SPay later, diba? Ganun pala, sabihin ni SPay later, ganun pala. And then, ito na nga guys, after less than 48 hours na guys, ito na, finance updates, bilis activate S-Loan now yung notification ni ito, paano nangyari? Di ba guys, habang nire-review pa yung S-Loan ko is nag-order pa nga ako ng product guys. And then after kong ma-receive yung product na yun guys, agad-agad. After kong ma-receive yung in-order ko na yun, habang nire-review, ulit-ulit ako para lang maintindihan ng, kasi magulo nga ako magkwento guys, di ba? Para lang maintindihan nyo ng mabuti yung aking kwentong magulo. Habang nire-review nga po yung S-Loan ko, nire-review yung application ko sa S-Loan, nag-order pa nga po ako, and then na-receive ko na po yung product kasi fast delivery siya yung in-order ko. Tawag nito? Yung order ko is delivered within 24 hours, kinabukasan ba dineliver na. So pagka-receive ko niyan guys, pagka-receive ko, ayun, naging visible na yung S-Loan ko sa profile page ko, and may offer nga akong tumataginting na nagulat naman ako guys. Ang laki ng offer niya, agad-agad 8,750. Yes, akala ko naman mag-offeran ako ng 2,000, ganun, pero yung in-offeran niya ako guys ng 8,750. Medyo nagulat ako, di ba? Dahil sa SPay later, disappointed nga ako guys, nag-start ako ng 500 pesos. Pero okay na lang din kasi in less than 5 months, na-increase na naman po yun ng 2,500. So, ito naman kay S-Loan, agad-agad 8,750. So, dahil masyado nang mahaba yung video guys, shortcutin ko na. Ang dami ko po kasing kwento. Ayan na nga, late ko na nakita yung notification ni S-Loan. S-Loan 100k cash loan is here. Bilis activate S-Loan now para makahiram up to 100k. Simple lang, learn more. Yun nga, learn more. Inactivate ko na agad-agad guys. Yun nga, nagulat ako na ito na. Congratulations, your S-Loan account has been activated. Appear to withdraw now. Ayan, binibilisan na magkwento.
yun nga guys, to cut the long story short na lang guys is, yun nga, nagulat ako sa offer niyang 8,750. And then, ayan, congrats, you've successfully activated your S loan. Your credit limit is up to 8,750. Nagulat lang ako guys at 8,000 agad-agad. Ang in-expect ko is to, kahit 2K lang, masaya na ako. At least na-activate ko na guys, di ba, yung ano ko, S loan. Kasi ang purpose ko lang naman dito guys is mag-build lang naman ako ng credit worthiness. So, very much appreciated ko na rin na 8,750 guys yung na-approve sa akin. And then, hindi ko naman agad-agad yan, ano guys, bilisan ko na yung kwento ko guys, kasi sobrang haba na talaga nitong video na to. Hindi ko naman agad-agad guys na ano, hindi ko naman agad-agad guys na winidraw yun. Kumbaga kinabukasan ko pa naman, yes. Nagpalipas pa naman ako ng 24 hours guys. Nagbasa-basa muna ako guys ng mga ano niya, ng mga agreement. Yan, ugaliin din nating magbasa-basa guys ng ano, meron din siyang mga loan protection. Kumbaga bago natin gamitin yung isang bagay, pag-aralan din natin kahit konti, di ba guys? Maglaan tayo ng konting oras para pag-aralan yung isang bagay bago natin i-grab ng i-grab, okay guys? Sa mga bagets diyan na wala pang idea sa mga ganitong bagay. Yan. And ito, basa-basa ako ng ano, ng mga about S loan, and then meron din siyang loan protection, ganyan. Then yun, speaking of loan protection guys, yung mga ganitong loan protection guys, lalo na sa mga legit kay Revi Credit, talagang inactivate ko guys. Green up ko talaga yung loan protection ni Revi Credit kasi ano mo yun eh, parang collateral mo na rin kasi yun guys, yes. Parang collateral mo na rin yun dahil hindi naman sila humihingi ng proof of income. Parang i-grab mo yun kasi parang para sa akin guys, yun lang ang alam ko. Parang pinaka-collateral mo na yun, para may peace of mind din sila sa'yo, di ba? Kasi wala kang sinadmit na collateral, na wala kang ari-arian na show up ba? Wala kang show up na kumbaga sa casino ay show money. Yes. So, pag yung mga ganitong pag ang loan product nila is may offer na loan protection, i-grab mo yun guys, like G-Credit, yes. Speaking of G-Credit, sisiguin na naman ako. Maganda talaga. Yan, mga bagets ha, para sa mga bagets na wala pang ka-idea about sa mga loan products and buy now pay later ha. Lalo na po, ang pinag-uusapan po natin dito guys is mga legit, like S-Loan ni Shopee, or TikTok, Pay Later, or CIMB, Revi Credit. Pag yung mga product offer po nilang loans, or buy now pay later, pag sila nag-offer ng loan protection, i-grab po natin yan kasi po napakaliit lang po ng charge niyan. Sobrang liit lang, wala pang sa ilang thousand, wala pang 100 pesos po ang charge niyan. Sobrang liit lang talaga. So, wag po kayong mag-hesitate na i-grab yung loan protection. Hindi po siya mabigat. Ano po yan? Siya po yung sabi ko nga, parang pinaka-collateral nyo sa kanila. Para peace of mind po nila yan sa'yo bilang isang borrower. That's my personal opinion guys ha. Wala pa kasi akong time na pag-aralan ng mabuti itong loan protection. Pero binabasa ko po yan, kailangan po nating basa-basahin. Ayan, binabasa ko po yung yung mga about loan protection, ganyan. Binabasa ko po yan. Ayun, in-screenshot ko nga po lahat ng Who are my beneficiaries? Your beneficiaries are your surviving immediate family members in the following order. Pag-aralan po natin yung mga ganyan na loan protection, anong benefit ang makukuha natin pag rinab natin yung mga loan protections na yan. So, kinabukasan nga guys is yun nga, grinab ko na nga yung offer sa akin ni S-Loan na 8,700. Hindi mo pwedeng dahil 8,750 po yung offer sa akin is 8,700 lang po yung pwede kong kunin. So, ayun, loan protection naka-activate po yan. Automatically naka-activate, hindi ko na po yan in-uncheck. Kasi gusto ko rin po yan eh. Yeah. Alam niyo po nung masyado nang mahaba yung video ko. Gagawin ko po talaga to ng other videos kasi sobrang haba na dahil ang dami ko pong segue. Ayan na po, tapusin ko na po tong video na to. Yan nga, kinabukasan, greenab ko na po. Kinash out ko na po yung 8,700 na offer sa akin ng S-Loan, and kinuha ko po siya sa 9 months guys. 9 months kasi recommend po niya yung 9 months. So sa 9 months guys is ang po niyan. Ang monthly po niyan is napakababa lang ng monthly niyan. 1414.73 lang po ang monthly niyan sa 9 months. So kayo na po ang bahalang mag-compute. Dahil sobrang haba na ng video. Kung nagko-complain kung sobrang haba na yung video. Alam niyo po kasi guys, ayoko ng sobrang habang video kasi ayoko pong naboboring yung mga nanonood ng video ko. Ayoko po kayong maboard, kaya ayoko pong nasasayang yung oras nyo, kaya hangga't maaari isisingit ko lahat kaya hangga't maaari guys is pag nagfi-film po ako ng video is hangga't maaari lahat ng tips na gusto kong ibigay is ibibigay ko, kaya tuloy nauubos yung oras ko. Yan. Kasi nga po ayoko nasasayang yung oras nyo na manood ng videos ko, okay? Yun po yun, kaya po ang dami ko pong segue, hindi ko po napipigilang sa segue. Puro ako segue. So yan, in-screenshot ko yung mga ni S-Loan, ganyan, yung mga terms niya, yung mga yung mga pinag-aralan ko talaga. Yan, yun nga guys, kinash out ko na yung offer niyang yung offer niyang 8,700. Ang iniskan ko po sa Maya business ko yung 8,000, transfer ko po sa Maya, hindi sa Cbank guys. Transfer ko po sa Cbank ko yung 8,000, and then tinira ko po sa Shopee Pay ko po yung 600 plus. 613 kasi po siya hindi po
may natira po sa S-loan na 50 pesos, hindi siya pwedeng i-cash out ng sagad. So, natira yung 50 pesos sa S-loan. And then, transfer ko ang 8,000 sa Cbank ko. Natira sa ShopeePay ko is 613. So, nandito na yung loan protection. Ito yung sinasabi kong loan protection, guys, na sobrang liit lang talaga. Parang kay Ready Credit, guys. Yung loan protection ni Ready Credit, sobrang liit lang din talaga. At sa G-Credit. Total fee for loan protection 156.60. Ano lang ba yun? Monthly fee for loan protection 0.20%. Sobrang liit lang, guys. Parang kay Ready Credit, G-Credit. Kaya alam nyo, guys, based on my tapusin ko na to, guys, ha, dahil sobrang haba na po ng video. Mahirap din po kasi mag-upload ng mahabang video. And mahirap din po na nasasayang ang oras nyo, puro ako segue. Okay, guys? And yun, guys, isisingit ko na lang din talaga na sa mga wala pang kamuang-muang sa mga ganitong loan protection, as long na legit po yan, like CIMB, Shopee, kahit anong platform po, basta legit po siya. Pag po yung product loan niya is may kasamang loan protection, i-grab nyo po yan kasi yan po yung pinaka-collateral nyo. Ibig sabihin is, mas malaki yung chance nyo ma-increasean pag naka-loan protection po kayo. Kasi yan po yung peace of mind ng lender ng nagpapautang. Okay po? I hope you get my point po. So, hanggang dito na lang po. Sobrang haba na po ng video na to dahil hindi ko naman po pre-practice yung mga film ko po. Is pasensya na po kayo sa mga error ko, sa mga pagkabulol-bulol ko, lalo na pag legit ang pinag-uusapan. Hindi po talaga ako maayos magkwento. Wala po kasing rehearsal. Okay, guys, dire-diretso lang tayo dito. Please visit na rin po yung video description sana, guys. Please take please give me a little of your time to visit the video description, guys, because sometimes, guys, naglalagay din po ako diyan ng security tips and awareness din po, no? Para sa mga bagets na wala pang kamuang-muang. Uulitin ko, guys, this video is not sponsored, guys, okay? Okay, guys, thanks for watching. See you on my next videos. Ingat po kayong palagi, okay?